Hey mga brods, alam ko nga marami naghihintay ng mga Barangay Ginebra fans na makabalik. Ito nga po si Jeremiah Gray, ang 6'6" to 6'7" power forward nila. Ang kaso nga lang mga kabrods, kung makabalik man ito pong si Jeremiah Gray, may mga chances tayo na magkakaroon ulit ito ng injury. Di ba mga brods, from ACL dati, tapos ilang season lang na ito sa Ginebra, bigla agad na injured mga kabrods nung PBA preseason. Kaya ang dami nagulat, nakakabalik lang, eto injured na naman, tapos ito na naman mga kabrods, babalik na naman, rumors tayo na within this month or next month, babalik ito pong si Jeremiah Gray sa active roster ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero mga kabrods, may bali-balita na tayo na ito pong Barangay Ginebra management, pinagmimitingan na nila ito mga kabrods. Dahil napapansin nila na ito pong si Jeremiah Gray, hindi nila ito napapakinabangan ng matagal. Hindi katulad ng mga ibang healthy players dito sa Ginebra mga kabrods. Unhealthy lagi yung tuhod niya mga kabrods. Kaya ito mga kabrods, gusto ng Barangay Ginebra San Miguel na gawing trade asset. Ito pong si Jeremiah Gray once na gumaling ito at bumalik ito sa active roster ng Barangay Ginebra mga kabrods. Hindi naman natin sinasabing itatapon nila agad ito pong si Maya. Siguro nga oobserbahan nila ito ng mga ilang games next year, tapos kapag medyo nagkakaroon na ng alanganin at may iniinda na naman sa tuhod mga kabrods, siguro nga doon na sila magsisimulang mag-make move at ilagay ito sa trade package deal. So mga kabrods, ang dami kasi tayong mga reports and rumors na ito pong Ginebra kulang pa talaga sa big man, kaya gusto nilang kumuha ulit ng isang big man pa. Pero mga kabrods, nung narinig ito ng Bearman na kung sakaling i-trade talaga ng Ginebra ito pong si Jeremiah Gray, gustong kunin ng San Miguel Bearman ito pong si Maya mga kabrods. Well, alam naman natin na mas sanay ang mga Barangay Ginebra fans na nakasuot ng Ginebra jersey si Jeremiah Gray, pero gusto kasi ng Ginebra management yung ikagaganda ng team in the future mga kabrods. While ito pong si Jeremiah Gray, alam naman natin na malakas din na player to ng Ginebra, pero hindi pa sapat yun na pang long term play ito pong si Jeremiah Gray. Sabi nga nila, sayang yung kontrata na binibigay ng Ginebra dito dahil nababayaran nito habang nakaupo or injured mga kabrods. Syempre hindi naman natin masisisi si Jeremiah doon dahil hindi naman natin maiwasan yung mga ganyang injuries. Pero sa igagaganda ng management ng Ginebra, gusto nga na talaga nilang i-trade ito. Pero iso-shoulder to ng SMB mga brods at magti-take risk sila dito na kahit prone sa injury ito pong si Jeremiah Gray, gusto nilang mahawakan ito pong talent ni Maya. So sayang din kasi kung iti-trade lang ito ng Ginebra, siguro nga magkakaroon tayo ng 3-team trade tapos makukuha ito ng Bearman. Dahil ayon din sa mga balitan reports natin na uumay na nga at ayon na nga ng SMB kay Mo Tautuwa dahil inconsistent na nga ito every game. Kaya gagawin nila, iti-trade nila si Mo at kukuha ng panibagong bigs, tapos i-add nila ito pong si Maya sa roster nila. Kaya mga brods, ang Bearman minamata ito pong si Jeremiah Gray. So marami na rin tayong mga reports na ito pong Ginebra gusto rin talagang makipag-trade ng 3-team trade sa kanyang sister team, alang-alang lang makakuha ng isang big man sa isang independent team or farm team mga kabrod. Siguro nga ito na yon, yung big man na tinutukoy nila yung kay Mark Carino, tapos makikipag-negotiate sila sa SMB para makuha nila si Maya from Ginebra, tapos Ken Mark Carino naman to Ginebra, tapos Ben Adamos naman to Terra Firma. Siguro nga ganyan yung mangyayari mga kabrods. Kaya ito pong kay Jeremiah Gray to Bearman, malay natin ma-maximize nila yung talent ni Maya at ma-prevent yung mga ganong injuries. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa-isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Napanood nyo na ba? Ito pong Hong Kong Eastern versus Barangay Ginebra San Miguel. Yes, ang ganda ng laban, kaso natalo at na short bandang huli ang Barangay Ginebra San Miguel. Final score natin 93-90. Binanatan sila ng Hayden Blankley na may 25 points na hindi nila nabantay na maayos. McLaughlin 20 points, Chow 14 points, Young 11 points, Kobe Lam 8 points. Dito naman sa Ginebra, Japet Aguilar 26 big points, Brownlee 18 points lang, Holt 14 points, Abrientos 12 points, Rosario 12 points na na-fouled out ng maaga. Scary na may 8 points pero may 10 assists pa rin yan. So ito na nga mga brods, ang tinitignan nila, ito pong ginawa
ginawa ni RJ Abarrientos, maski nga si Coach Tim Cone nadismaya sa ginawa ni RJ. Dahil 91-88 ang ating score, 2 free throws para kay RJ Abarrientos with 10.8 seconds remaining in the fourth quarter mga kabrods. So isa lang talaga, tapos imimiss niya yung isa para 89-91, tapos malay natin makuha nilang rebound tapos ma-putback, pwede mag-overtime or pwede pang manalo mga kabrods. Yun yung plano talaga ni Coach Tim Cone. Kaso nadismaya siya nung itong si RJ Abarrientos pinasok yung pangalawang free throw niya, kaya 91-90. Tapos 4.8 seconds na lang ang remaining mga kabrods. Naka-score pa ito pong Hong Kong Eastern 93-89. Kaya apat ng kalamangan, di na ito nagawang makahabol ng Barangay Hinebra. Well, ganun talaga, di natin masisisi si RJ. Siguro nga pumasok lang talaga yon. Ito mga brods, ayon din sa mga reports natin, nadismay talaga sila sa ginawa ni RJ. At gusto nga ng Hinebra na dapat maging masunurin ito pong si Abarrientos, ito pong rookie nila. Kaya ito mga brods, may mga reports tayo na kapag ito pong si RJ sunod yung mga plays na hindi ito susunod kay Coach Tim Cone, balak nila itong gawing trade asset dito po kay Cedric Berfield. Yes, agad-agad mga kabrods, ganyan naman talaga ang sistema sa SMC. Once na hindi ka sumunod, talagang iti-trade at iti-trade ka, katulad ng ginawa nila kay Greg Slaughter. Kaya ito nga pong si RJ, kailangan talagang sumunod siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Yes, magaling siya, pero mga brods, kailangan sumunod ka sa PBA coach legend na si Coach Tim Cone pa. Kaya ito si Cedric Berfield, ibang animal din ito mga kabrods. Ito po yung pangalawang pick ng draft. Last year nakasabay nito ni RJ Abarrientos. Pangatlo si RJ, pangalawa ito pong si Berfield. Pero sa pinapakita ngayon ni Berfield sa Blackwater Bossing, para itong import mga kabrods. Naka 30 plus points nga ito, kamakailan lang, 'di ba? Halimaw rin kung pumuntos ito. Pure scorer, tall guard. Well, ganyan yung mga gusto ni Coach Tim Cone. Tapos masunurin din sa coach mga kabrods. Athletic, scorer, pure scorer. At ang dami na ring experience ito sa ibang bansa. Like RJ Abarrientos lang na nagki-KBL, di ba mga kabrods? So, kailangan lang talaga maging masunurin nila pong si RJ, dahil hindi basta-basta yung iti-trade nila dito kay Cedric Berfield, dahil malakas na player ito at gagawin talaga ito ng Hinebra kung sakali. Siguro nga kung makuha nila si Cedric Berfield tapos kapalit si RJ Abarrientos, para sa akin mga bro, siguro mas tataas yung scoring ability ng Barangay Hinebra San Miguel, dahil kakaibang player ito pong si Berfield. Kung alam nyo lang mga bro, ala import na numbers ang binibigay nito sa bossing, para nga silang may dalawang import dun Kaya dapat dahan-dahan lang ito pong si RJ Abarrientos sa mga decision making neto, lalong-lalo na sa mga clutch plays and clutch times. Dahil kakaiba rin itong mga minamata ng Barangay Hinebra San Miguel. Di rin biro yung mga superstar na gusto nilang kunin. Tapos Blackwater Bossing pa mga kabrods, farm team din ito. So bibigyan lang ito under the table, papayag at papayag na ito So si Cedric Berfield, malakas din na player kasi ito mga brods. Marami na nga ring offers ito. Ang kaso nga lang, hindi pa ito binibitawan pa ng Blackwater. Gaya ng ginagawa nila kay Troy Rosario dati na ino-offeran nila ng malaki. Pero syempre, mas malaki naman talagang offer ng SMC at mas maganda naman ang pinapakita nilang programa kung saan championship ang focus nila. Kaya kung mga brods, saan ba kayo na i-trade si RJ Abarrientos kay Cedric Berfield pag hindi nasunod ito pong si RJ? Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods, at this is Overrated Highlights lang. I'm out.